Pag-usapan natin ngayon yung nag-leak na text message, private text message ni PBBM papunta sa mga kongresista, yung pinapatigil niya yung impeachment ni VP Sara. Okay, inamin na po ng Pangulo na galing talaga sa kanya yung text at para sa Pangulo, yung opinion niya, it's a waste of time yung impeachment na yun. Kaya nanawagan siya sa mga congressman na huwag nang ipatuloy. Okay, may dalawang paniniwala ngayon. Ang iba, lalo na yung mga diehard Duterte fans na palabas lang ito, drama. Parang natakot na ang kampo ng BBM dahil nag-iinit ng mga Duterte, kaya pina-cool down. Yan, isang line of thought. Ang another line of thought naman is totoo. Talagang gustong ipatigil ni PBBM yung impeachment. Isang naniniwala na sincero si PBBM na pinapatigil niya talaga ang impeachment ay itong si Crisette Laureta Chu. Isa sa mga hinahangaan ko na social media influencer, itong si Crisette Laureta Chu. Napakatapang, matalino, gwapa pa. Okay, so ito, may mga senaryo. Yung latest post niya, 37 minutes ago. May tatlong senaryo na basahin ko muna yung sabi niya, I believe that BBM is sincerely calling for Congress to stop this madness. Madness yung impeachment. He is going straight to Congress because they can no longer stop the monster they empowered. Sino yung monster? He is referring to Speaker Martin Romualdez. Diba? Why will BBM pretend? Question mark. He will not benefit kasi if matuloy ang impeachment despite his appeal to Congress, it means that he's showing the Philippines na si Martin ang masusunod. Ganon ang line of thought ni Crisette. Ito, may scenario 1 and 2. Basahin ko yung scenario 1 kasi talagang galing kay Presidente. Kaya lang, it's a request, it's not a command. 3 equal branches of government. Executive ang Presidente, iba naman ang legislative, hindi niya pwedeng utusan. Kaya nga, please. So, ang tanong, susunod ba si Speaker Martin Romualdez? Susunod ba ang mga kongresista? Yan ang malaking tanong ngayon. So, ito, scenario number 1. Sabi ni Crisette, Martin does not listen and continue to plan impeachment. BBM is disrespected by Congress because Martin orders it. Ito yung scenario. This will further strain an already strained relationship and BBM becomes a figurehead president. With BBM looking weak and sunod-sunuran ng pinsan, the chain of command will be broken and the police and the military will think that they are merely following Martin's orders and it's not Martin who is their commander-in-chief. Okay, so ipaliwanag ko nag-appeal, nag-request ang Presidente, huwag nyo nang ituloy. Okay? Tinuloy pa rin. So, ang Presidente, wala siyang magawa. So, may palabas na mahina siya. Kasi hindi sumusunod ang pinsan niya. So, sabi niya, pag ganitong mangyari, ang militar, ang pulis, medyo maglibog o confused na. Sino bang susundin natin? Okay, so ito na. Dagdag ni Crisette. Revolts will now easily happen
because they are essentially revolting against Martin's wishes and not BBM's wishes. Hindi nila, meaning the military, hindi nila commander-in-chief si Martin. Sara will be able to easily form her group of sympathetic civic, military, and police personnel. Yan. So medyo magulo na, lalong gugulo ang sitwasyon. Ito, despite the request, appeal ng presidente at hindi susundin ng Kongreso, wala na. Magulo na. Ito na. Pag nagkagulo na, ito, scenario number 2. Pwedeng matanggal si Speaker Martin Romualdez sa kanyang pwesto. Masibak na. Okay, ito na, scenario number 2. There will be a standoff period where Congress is caught between BBM and Martin. So, mga kongresista, saan ba sila? Kanino ba sila loyal? Kay Speaker o kay BBM? Ano sa tingin niyo? Sa tingin ko, mas loyal sila kay Speaker of the House. Kay separate, sila separate branch of government sila. Okay, so, to protect her husband, ito na, pasok ang First Lady. To protect her husband, the First Lady will create her own group and field her own speaker. And Martin will be overthrown because he dared disrespect the President's wishes so brazenly and openly. I am rooting for Lisa Marcos kasi papipiliin ako at walang choice, gusto ko lang i-share na walang kasing sama si Martin Romualdez. So, anong masasabi nyo? Itong mga senaryo na naiisip, these are opinions, ideas. Kaya pinag-uusapan lang natin. Nag-request ng presidente, huwag ituloy. Napakaganda sana kung sundin nila ang, hindi naman utos please, kasi please please do not file impeachment kasi we're just wasting time. Ako, agree ako dun. Wasting time lang itong impeachment na ito. So, sana sundin. Kung hindi masunod, ito na. Open disrespect na. Clash of leaders. Speaker versus President. So, pasok. Firstly, malala nyo nung panahon ni PRRD, ang Speaker of the House, si Pantaleon Alvarez, tapos may konting kaguluhan, pumasok Inday Sara. Gumawa ng mga hakbang hanggang natanggal si Pantaleon Alvarez, biglang naging speaker si Gloria Macapagal-Arroyo. Nangyari na yan So itong senaryo ni Crisette Laurita Chu, sa tingin ko, posibleng mangyari ito. Gagawin ng First Lady ang kanyang makakaya para matanggal si Speaker Martin Romualdez at mag-uupo sila ng bagong Speaker of the House na susunod sa Presidente, susunod sa So, comment lang kayo.